Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay tuturo ko po sa inyo paano hanapin ang base, emitter at saka collector terminal ng bipolar junction transistor. At saka paano natin malalaman yung type ng bipolar junction transistor na atin tinitesting. Simulan na natin. So gagamit tayo ng analog multimeter. Yung function selector switch ay iset natin sa times 10. Tapos yung test prod ay pagdidikitin natin. Iset ang needle pointer deflection sa 0 sa pamamagitan ng pag-adjust ng 0 ohm adjuster knob. Tapos, yung una natin na hanapin ay yung base. Nga pala, pag analog multimeter ay ginamit sa pagtesting ng transistor, ang black test prod, ang polarity nito ay positive. Ang red test prod, ang polarity nito ay negative. Simulan na natin. Yung una natin na hanapin ay yung base terminal. So, halimbawa, itong transistor na nandito, ito po ay TO92, yung kanyang package. Yung kadalasan ng base terminal nito ay nasa gitna. So, dahil kadalasan ng base ay nasa gitna, so automatic na tayo ilagay ang isang test prod dito sa gitna. Tapos, ilagay ang red test prod dito. Ayan. Nagkaroon tayo ng pointer deflection. Yang pointer deflection na yan, nangangahulugan na yan po ay naka-forward bias. Tapos, ilipat natin ang red test prod doon sa isa pang terminal ng transistor. So, bale, ito, balik ko lang yung black test prod sa gitna, yung red test prod naman dito. Nagkaroon tayo ng pointer deflection na kaparehas nung kanina dito. Ayan. Sabi ko nga kanina, ito ay negative, ito ay positive. So, negative, positive, negative. Okay? So, ibig sabihin, ang type ng transistor na ito ay NPN. Tapos, yung terminal kung saan naka-steady yung black test prod, yan po ay base. Ito ay base. Ngayon, ang hahanapin natin, asan nga ba ang emitter at saka collector terminal. So, ang gagawin natin dito ay ibabiasing natin ang NPN transistor. Isiset natin ang function selector sa times 100K. Ang tamang pagbias ng NPN transistor, dapat ang base to emitter ay forward bias, yung base to collector ay reverse bias. So, ang gagawin natin dito, black test prod, hinawakan ng kamay, tapos kasama yung terminal ng transistor. Tapos itong red test prod ay ilagay dito sa isang terminal. Tapos yung isang daliri ay itap sa base. Nagkaroon po tayo ng pointer deflection na mas mababa. So ibig sabihin nito, yung terminal kung saan nakalagay ang red test prod ay emitter, yung terminal saan nakalagay ang black test prod, yan po ay collector. So, bali, kung ibabalik natin ito dito, ito po ay emitter, ito ay collector. Ngayon, subukan naman natin itong isa pang transistor. Iset natin sa times 10. Identify muna natin ano yung type ng transistor. Set muna natin sa 0. Yung needle pointer deflection dito. Tapos ilagay ang black test prod dito sa gitna. Tapos yung red test prod dito sa gilid. Hindi nagkaroon ng pointer deflection. Ilipat ang black test prod dito sa gilid. Hindi rin nagkaroon ng pointer deflection, pero ilipat itong red test prod dito sa gitna. Nagkaroon ng pointer deflection.
Tapos, ang black test rod, ilipat dito sa gilid, nagkaroon din siya ng pointer deflection. So, ibig sabihin, ang type ng transistor na ito, ulitin ko, ito ay, yung black test rod ay positive, negative, positive. Okay? So, ibig sabihin, ang transistor na ito ay PNP. Tapos, yung terminal kung saan naka-steady ang red test rod na nagkaroon ng magkaparihas na pointer deflection dito sa side na ito at saka ito yung ating base. Para hanapin ang collector at saka emitter, iseset natin sa times 100K. Tapos, iset yung needle pointer deflection sa 0 sa pamamagitan ng pag-adjust ng 0 ohm adjuster. Ngayon, ibabias natin yung transistor na ito. Okay. Bale, ang gagawin natin dito, i-reverse bias natin kung asan man ang collector. Dahil ito ay PNP, positive, dapat yung collector nito ay negative. So, bale, ang gagawin natin dito, hawakan ang red test rod kasama yung terminal ng transistor. So, ito, bale itong base, yan po ay ibibend natin ng konti, kagaya niyan. Bali itong red test rod, hawakan kasama ang terminal ng transistor. Tapos, yung black test rod ay ilagay doon sa isang terminal ng transistor sa gilid. Tapos, yung gagawin sa base ay itatap natin yung base, ano? Teka, paano bang gawin yan? Ito. Tapos, itatap natin yung base terminal. Kagaya nito. Hindi ma-focus ito. Okay? Tingnan natin kung magkakaroon ng pointer deflection. Ayan. Nagkaroon ng pointer deflection pero mataas siya. Ayan. Taas. So, ang gagawin natin dito, ililipat yung pagkakalagay ng red test rod doon sa gilid na terminal o sa isang gilid na terminal ng transistor, kagaya nito. Ayan. So, hawakan natin ang test rod kasama ang terminal ng transistor. Ayan. Tapos, yung black test rod ay ikukonekta dito sa isa pang terminal. Kagaya niyan. Tapos, yung daliri natin ay itap natin sa base. Ano? Hindi po natin nahawakan yung black test rod. Yung red test rod lang yung hinahawakan natin dito. Tapos, itap natin yung base. Ayan. Ayan. Hindi kita. Ulitin natin. Itap natin ang base terminal. Ayan. Nagkaroon tayo ng pointer deflection na mababa. Okay. So, ibig sabihin, ang terminal kung saan nakalagay ang black test rod, yan po ay emitter. Yung terminal kung saan nakalagay ang red test rod, yan po ay collector terminal. Yan. So, kung ibabalik natin ito dito, bale, yan po. Ito ay collector, ito ay emitter. Marahil ay nagtatanong kayo kung bakit nagkakaroon ng pointer deflection sa tuwing itinatap natin yung base terminal. So, ang konsepto niyan ay ito. Bali, itong NPN transistor, kung ito yung symbol ng NPN transistor, ito. So,
Bali, yung hinahawakan natin dito, nagkakaroon yan ng resistance. Bali, itong resistance na ito yung ating body. Tapos, dito, ito yung supply, positive. Tapos, ito ay negative. Positive, ito ay black, black. Tapos, ito ay red. Ayun. Yan po ang konsepto niyan. Binabayas po natin. So, ito ay collector, base, emitter. Kaya tayo naka-identify ng emitter, base, collector. Dito, ganun din ang nangyari dahil ito ay PNP. Bale, ang ginawa dyan, yung base to collector ay naka-reverse bias. So, ito dahil ito ay PNP, so dapat nandito ay negative, ito yung positive, ito yung negative, ito ay red, ito ay black. Bali, iyan po yung kanyang konsepto. Bakit natin nahanap yung emitter at saka base at saka collector? Sana po ay meron kayong natutunan sa aking ibinahagi na konting kaalaman tungkol sa pagtesting ng bipolar junction transistor, lalong-lalo na paano hanapin asan yung base, yung emitter, yung collector terminals ng bipolar junction transistor. Kung may natutunan naman kayo, maaari po lamang ay i-like at saka i-share itong video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos na katulad nito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.